Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin na sama-sama tayong makasamba sa Panginoon kahit malalayo tayo sa isa't isa. Talagang mabuti ang Diyos sapagkat hindi siya nalimitahan ng distance, even time and space. Kaya purihin ng Panginoon that even though we are apart from each other, hallelujah, we can experience the very presence of God. And I know na sa lahat ng mga nakisama sa pagsamba kanina, ay alam ko pong naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Basta, ang mahalaga po ay buong puso nating ibinigay sa Panginoon yung ating pagsamba. Naniniwala ako na walang bagay na hindi kayang abutin ng Panginoon at walang bagay na hindi kayang tugunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So today, isang pagpapala ang ma-share ko sa inyo ang itong mensahe na ibinigay ng Diyos sa aking puso. Praise God, that is entitled The Blessings of an Active Faith. So naniniwala tayo na sa isang pananampalataya o sa pananampalataya, doon lamang kumikilos ang Panginoon. Kapag ang isang tao ay merong aktibong pananampalataya, naniniwala tayo na hindi mapipigilan ang mga kamay ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Kaya ang lubos na pagpapala ng Panginoon ay bumubuhos kapag nakita niya na kung ang pananampalataya ng isang tao ay aktibo. Amen. Katulad ng sinabi niya doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi doon, it is impossible to please God without faith. So in other words, makita natin that the only element and substance in our spiritual life is faith. Kaya napaka-importante nitong faith na to. So kaya sa mga oras na to, bago tayo magpatuloy sa atin pong discussion, may I invite everyone to please bow down your heads and close your eyes and let us begin to pray. Hallelujah. Father, thank you so much, Lord, for this evening that you have given us. Lord, today, Lord God, we know that you are with us, Lord God, and I know that each and every one of us, Lord God, will continue to be blessed if we will continue to listen to your words, Father God, with all of our hearts. Lord, sa lahat ng mga nakikinig ng mensahe mo ngayong araw na ito, Father God, patuloy mo pong palakasin, patuloy mo pong pagpalain at pagalingin ang bawat isa, at hayaan mong sa mga salitang aming maririnig, Panginoon, patuloy kaming ma-encourage, Lord God, na magpatuloy sa pananampalataya sa inyo. Thank you so much, Father God. I pray that the words, Lord God, will become alive in our lives, Father God, at maging rema ito, Panginoon, na kumikilos sa amin pong mga katauhan. Thank you so much, Father God. Lord, we carefully bring back to you all the praises, all the glory, and honor and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. So ulitin ko po ang title ng atin pong mensahe ngayong araw na ito ay The Blessings of an Active Faith. So pag-uusapan po natin ang buhay ng isang character sa Bible na kung saan makita natin doon ang lahat ng mga pagpapala ng active faith. Si John the Baptist. Lahat po tayo kilala natin si John the Baptist. Amen. So he was not the one who wrote the book of John or the book of Revelation. Si John the Baptist, according to John chapter 1 verse 6 to 8, ang sabi rito, God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light, he was simply a witness to tell about the light. So ito po yung description ng Bible about kay John. Hindi siya ang light, kundi siya ang tagapagpahayag patungkol sa light. He is the one who, yung sinabi ng Bible na siya yung, he prepared the way for the coming of the Messiah. So nauna siyang ipinanganak kay Jesus. At siya ay nag-preach before Jesus Christ came to this world to preach. Amen? So the Bible described John the Baptist as one of the minister of the Lord who will testify, about Christ, who is the Lamb of God. And sabi rito, he was a great preacher, amen, a great minister, and an active believer of God. So believer si John the Baptist. Pero dumating sa point ng kanyang buhay na ang faith niya ay tinest. At nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nakulong, at nagkaroon din ng pagkakataon na siya ay nagtanong. Tinanong niya kung talaga bang si Jesus ay ang Kristo. Amen? So, alam nyo,
Ginagamit ng Diyos ang mga test and trials of faith, okay? Para mag-grow at mag-mature ang ating mga pananampalataya. Inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa mga iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay upang ang pananampalataya natin ay ma-purify, katulad ng ginto. Amen. At sa pagkakataong ito, kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok, mga trials sa atin pong mga buhay, alam nyo, ang katotohanan, isa sa mga one of the hardest thing to do when we are going through difficult situations in our life is to stay active in our faith. Amen? In one way or another, naniniwala ako na naapektuhan tayo. Amen? At minsan, ang faith natin ay unti-unting bumabagsak at bumababa. Okay? So, ito po'y katotohanan na even the disciples of the Lord Jesus Christ, the apostles, Apostle Peter, praise God, ay naranasan niya na i-deny si Jesus nung dumaan na sila sa trials of faith, praise God. So, guilty si Peter dito, ano? Naging, yung faith niya ay naging inactive. Maging si James, isa sa mga best friend, isa sa mga malapit na mga disipulo ng Panginoon. Amen. Ay sabi niya, maniniwala lamang ako na si Jesus ay binuhay o nabuhay mula sa mga patay kapag nakita ko yung butas sa kanyang kamay. Amen? At sa kanyang tagiliran. Praise God. So makita natin that even the disciples who are very close to Jesus Christ, who are very active in their faith, okay, ay nagkaroon ng problema sa kanilang mga pananampalataya dahil nga sa mga problemang dumating sa kanilang mga buhay, sa test and the trials. Praise God. And so, praise God, today, let me share to you, okay, the blessings of having an active faith. And let us open our Bible once again in John chapter 1 verse 29 to 34. Praise the Lord. At ito po yung dito natin makikita ang blessing kung mananatiling active ang ating pong mga pananampalataya. John chapter 1 verse 29 to 34. Let's read. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me." Verse 31, "I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing in water, and John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit, and I have seen and testified that this is the Son of God." So there are four blessings of an active faith here in the passage that we have read a while ago. First of the blessings of an active faith is that an active faith reveals who Jesus Christ. If we have an active faith, Jesus Christ will be revealed to us. Amen. So please let us note that in the passage that we have read, dalawang beses twice in these passages that John said, "I did not know him." In verse 31, sabi niya, "I did not know him," okay? "But he should be revealed to Israel." Verse 33, sabi dito, "I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me." So makikita natin dito na because Jesus Christ, okay, was dumating doon sa lugar kung saan nagbabaptize si John the Baptist, and that was the first time na nakita o nagkaroon ng personal encounter itong si John kay Jesus. Kaya sabi niya, "I did not know him." Pero yung first time na encounter na yon, makikita natin dito na although John did not know Jesus Christ personally, but God revealed Jesus Christ to him. Amen? So apat na major attributes ang na-reveal kay John, do sa first encounter ni John kay Jesus. Una, sabi dito, Jesus was revealed to him as the Lamb of God who takes away the sin of the world. So can you imagine, na-reveal kaagad kay John when he first saw Jesus Christ, God revealed, praise God, to John that the one who is standing before him is
the Son of God, the Lamb who will take away the sins of the world. So siya yung Messiah, siya yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? So that's the first revelation. Na pangalawa, Jesus was revealed to John as the one who is before him. In other words, praise God, Jesus Christ was pre-existing before John came to this world. Amen? Bago pa ipinanganak si John, ay naroon na si Jesus. Amen? He is the great I am. Amen? Before Abraham was, He was. Amen? Makikita natin dito na ang revelation ng Panginoon ay napakaganda dahil because of the active faith that is in John, makikita natin doon na yung revelation ng Panginoon sa buhay ni John ay napaka-glorious. Amen? That God revealed to John that this person, this Jesus who is standing before him is existing before he existed. Amen? Amen? Pangatlo, Jesus was revealed to John as the one who will baptize with the Holy Spirit. The baptizer of the Holy Spirit. In other words, praise God, sa lahat ng mga nagmi-minister sa Panginoon, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, praise God, mari-reveal sa atin na si Jesus is the one who will empower us. Amen? At iyon yung na-reveal kay John. Personally, praise God, sabi ng Bible, sabi ng Diyos kay John, this one who nakaharap mo, itong tao nakaharap mo, is the one who will baptize with the Holy Spirit. Amen? In other words, He is the one who will empower those who believe in Him. So ngayon, mga kapatid, praise God, if you have an active faith in the Lord, God will empower you. Amen? God will empower you with the Holy Spirit through Jesus Christ. Amen? And number 4, the fourth revelation, praise God, is that Jesus Christ was revealed to John as the Son of God. Amen? So can you see, praise God, ito yung mga major attributes of Jesus Christ. Because of the active faith that is in John, praise the Lord, na nagmamanifest kay John, ang lahat ng ito ay na-reveal kay John the Baptist. For the first encounter, amen? First encounter niya kay Jesus, makikita natin doon na ang revelation ng Panginoon ay talagang nag-uumapaw. Amen? Same thing with us, brothers and sisters. If our faith today is active, even though we are going through this pandemic, this crisis, brothers and sisters, God will reveal who Jesus Christ is to you. Amen? Ipapakita ng Diyos sa atin, i-reveal ng Diyos Ama sa atin, kung sino nga talaga si Jesus sa atin. He will reveal that Jesus Christ is your healer if you are infected with this virus. Amen? He will reveal that He will restore everything that the devil has stolen from you. Kung yung trabaho mo ay nawala, kung ikaw ay nawala ng resources, God will restore everything that was stolen from you. Amen? Kaya itong mga revelation na ito ng Panginoon ay nangyayari kung meron kang aktibong pananampalataya. Amen? Kaya let us check our faith today. Amen? Kung aktibo ba yung faith natin. Kasi sabi nga kanina, yung sinabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Amen? Without active faith, God can never be pleased to us. Amen? Pero kung aktibo yung pananampalataya natin, kapatid, kahit ano pa yung pinagdadaanan natin ngayon, glory to God, we will be able to go through this crisis, hallelujah, praise the Lord, victoriously because we are beloved by the Lord. Amen? Pangalawa na blessings of an active faith is, an active faith reveals the works of the Holy Spirit. Amen. So basahin natin John chapter 1 verse 32 to 33. Sabi dito, and John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon him. I did not know Him, but He who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on Him, this is He who baptizes with the Holy Spirit. So makita natin dito na na-reveal kay John ang work of the Holy Spirit. That this one, praise God, na nakahantayo sa kanya ay nakita niya yung banal na espiritu ng Panginoon na bumababa. Okay? The Spirit of the Lord descending upon Jesus Christ. In other words, brothers and sisters, if we have an active faith, we can easily identify the works of the Holy Spirit in our lives. Maraming tao ngayon ay nako-confuse
Amen? Maraming tao ngayon ay nagkakaroon ng takot sa kanilang mga puso na sinasabi nila na, ano ba talaga itong nangyayari sa atin? Kalooban ba talaga ng Diyos ito? Kalooban ba na talaga ng Panginoon na mangyari sa pamilya ko ang mga katulad nito? Praise God. If we are active, or if the faith is active in us, brothers and sisters, mauunawaan natin ang mga gawa ng Panginoon sa buhay natin. Mauunawaan natin ang lubos, ang purpose, kung bakit tayo dumadaan sa ganitong klase ng crisis. Amen. God will open our eyes so that we may see clearly the hands of God moving in every circumstances of our lives. Praise God. On this time of crisis, many of us, some of us are doubting. Amen. Nagkakaroon na ng problema sa kanilang pananampalataya at hindi na nila makita yung kamay ng Diyos. Pero if you are going to look around you, amen, if you are going to look around what is happening in the world, makikita natin na yung mga positive na aspeto na nangyayari, positive na epekto ng pandemic na to sa buhay ng maraming tao. Makita natin na ngayon sa panahon na to, marami ang kumikilala sa Diyos. And that is the work of the Holy Spirit. Amen? Maraming mga tao, praise God, they are waiting for the Word of God. Mga salitang mag-i-encourage sa kanila. Magpapalakas sa kanilang loob na harapin ang krisis sa buhay. At I am a living witness of what is going on. Praise God. Kung ano yung ginagawa ng banal na Espiritu sa mga panahong ito. Napakarami mga tao ngayon ang nakakakilala sa Diyos dahil sa pandemic na to. And this is the work of the Holy Spirit. If we have an active faith today, glory to God, ang makikita mo, hindi yung negatibong bagay. Amen. Yes, there are people who are infected. Yes, there are people who are dead today. Amen. Namatay. At yes, there are people who had been laid off sa kanilang mga company. Totoo yan na meron. Pero if we are going to balance everything, praise God, makikita pa rin natin ang kamay ng Diyos sa maraming pagkakataon. Una, maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. Marami ang naligtas. Amen. At yung mga nagkaroon na infect ay gumaling na. Amen. Marami na ang pinagaling ng Diyos. Amen. At may mga kapatid tayo, praise God, na sa panahon ng pandemic ay doon sila nakasumpong ng mas maganda at maayos na trabaho. Amen. So brothers and sisters, if we have an active faith, even in the midst of crisis, we will see the hands of God. We will see the Holy Spirit descending and performing miracles in the lives of the people. Amen. Kaya mga kapatid, panatilihin natin yung aktibong pananampalataya na nasa sa atin ngayon. Amen. Kasi if the faith that is in us will become inactive, ang makikita lang natin puro negative. Amen. Pero pag pinanatili natin ang aktibong pananampalataya sa buhay natin, glory to God, mas marami tayong positibong bagay na makikita. Amen? Number 3, praise the Lord. So, the third blessing of an active faith is active faith opens our ears to listen. Yan, isang magandang bagay po na ginagawa ng aktibong pananampalataya is binubuksan niya ang ating mga pandinig para makinig. Amen? So John chapter 1 verse 33, sabi dito, I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me. So may sinasabi ang Diyos, ano? May sinasabi ang Diyos kay John. Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. So you see, God is telling us something, ano? Merong sinasabi ang Diyos sa buhay natin. Praise God. Even in the times of crisis, nagsasalita ang Diyos. Hindi po nananahimik ang Panginoon sa mga panahon na tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok. Laging ang Diyos ay nagsasalita. Amen. Subalit maraming tao, hindi naririnig ang boses ng Panginoon. You know, there are two different things, between hearing and listening. These two things, praise God, are two different things. Praise God. Magkakaiba po ito. Pag sinabing hearing, okay, hearing is the act of perceiving sound and receiving sound waves or vibration through ear. Okay? Pwedeng lahat ng mga sounds sa paligid mo, naririnig mo. Amen? So marami tayong sounds na naririnig. But yung listening ay kakaiba. Sabi dito, listening is the act of hearing a sound and understanding what you hear. So there is an element of understanding while you are listening. And it requires concentration so that the brain may process the meaning of the words and
and the sentences. So makikita natin dito na magkaiba pala yung hearing at saka listening. Kapag ang ating pananampalataya, if we have an active faith, it opens our ears to listen. Not just to hear, but to listen. Amen? So ang ibig sabihin ay naririnig natin ang salita ng Panginoon at naiintindihan natin. Amen? Marami sa panahon natin ngayon mga kapatid, praise God, nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naiintindihan. Naririnig nila ang boses ng Diyos o naririnig nila ang boses ng mga preachers but they don't understand what they are hearing. So ngayon, praise God, check our hearts. Kapag hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos, maybe we don't have an active faith. Maaaring ang faith natin ay inactive. Amen? Kasi hindi natin naiintindihan eh. But if we have an active faith, brothers and sisters, we will understand fully what the Word of God is telling us today. Amen? So, John understood the Word of God when the Holy Spirit introduced him the Lord Jesus Christ. So, napakaganda nun, At ganun din ang nangyayari sa atin. At ngayong mga panahon na to, marami tayong mga boses na naririnig sa paligid. Amen? At naniniwala ko na itong mga boses na naririnig natin, yung mga tinig, hallelujah, na naririnig natin, ay it can affect us. It can affect even our faith. And kailangan maging mapagmatsyag tayo, maging matalino tayo habang nakikinig tayo ng mga boses sa paligid. Because I believe there are four sources or there are voices, the four voices that we can listen to. Amen? Sa panahon ng tulad nito, ng crisis, may 4 na boses po tayong pwedeng marinig. Amen? Unang boses is the voice of the enemy or the devil. Amen? O pwedeng ang demonyo ay nagsasalita din. Yes, nagsasalita po ang demonyo, Paano natin madi-distinguish na demonyo o enemy ang nagsasalita? It's very easy, brothers and sisters. Amen? Kapag narinig mo yung sinasabi niya na, you are condemned. Amen? You are condemned. Wala ka ng pag-asa. Amen? You are sick today and then you will not be healed anymore. Mamamatay ka na. Yan yung mga boses ng demonyo, na binibigyan kanya dinidiscourage kanya. At inaalis niya yung pananampalataya mo. Sinasabi ng boses pa ng demonyo na, you are not worthy to call on the name of the Lord dahil makasalanan ka. Amen. Boses po ng demonyo yan. Kapag sinasabi pag naririnig mo sa isipan, sa mga sa paligid na sinasabi, makasalanan ka, napakalaki ng kasalanan mo. You are a great sinner. You are the worst of all the sinners. Wala ka ng pag-asa. Sa hell ka na mapupunta. Kapag yan yung mga naririnig mo kapatid, it is the voice of the enemy. Amen? Hindi po totoo yung sinasabi ng demonyo. It's all lies and deception. Amen? Remember this. You may be the worst sinner in this world, but God loves you so much. The Word of God says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen? Ganun po ang sinasabi ng Diyos. Amen? Yung salita ng demonyo, praise the Lord, ito po'y walang katotohanan. Sinasabi ng demonyo, hindi ka na mapapatawad ng Diyos, but God said, hallelujah, you are forgiven. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gano'n niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. If you will confess with your mouth, hallelujah, your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen? So, ang salita ng Panginoon ay totoo. At ang sinasabi ng demonyo ay kabaliktaran ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya huwag mong paniniwalaan, kapatid, yung sinasabi ng demonyo. Amen? So, those are the first voice that we can hear in this world. Amen. Eh, sinasabi pa ng demonyo, syempre, you are sick, you will not be well anymore. Amen. But God is our healer. Amen. Remember, God whom we serve is a great physician. He is our healer. Kaya, pagagaling ka ng Diyos, kapatid. Amen. Pangalawang boses na pwede nating marinig, praise God, is the voice from within us. Yung boses natin. Many times, praise God, ito po yung problema sa buhay sa ating mga sarili. Amen. Na kapag boses natin ang naririnig natin, masyado tayong nadideceive. Amen. Kasi sometimes, ang boses na to nagsasabi sa atin na, you can do it your way. Yan yung mga boses na naririnig natin. Kaya mo yan. No? Yung sarili mong kaparaanan ang gamitin mo.
Kahit wala ng iba, walang tulong ng iba, kaya mo yan. Ayan. Ano pa? Pag narinig natin na, I am strong, I am great, I know everything. Hallelujah. Yan po yung boses na nanggagaling sa atin. Amen? Yung puro ako. Nakapokus sa atin. Yung apology. Amen? Pag naririnig mo na yung boses na yon sa sarili mo na puro ako na lang ang dapat maitaas. Puro ikaw ang magaling. Puro ikaw ang mahusay. Hallelujah. Yan na. Boses mo na yan, kapatid. Boses na yan na nanggagaling sa puso mo. Minsan naman, yung kabaliktaran din, praise God, pag narinig mo na I cannot do it, puro negative naman. Okay? Kanina, puro apology. Ngayon naman, puro negativities. I don't know anything. I am weak. Praise God. Ayan na, puro negative. Boses po yan na nanggagaling sa isip natin at sa puso natin. Remember, brothers and sisters, destructive po minsan ang mga boses na nanggagaling from within us. Amen? Kapag yan yung nagtulak sa atin. Diba? Mahalin mo na siya. Parang wala nang natitirang lalaki sa mundo. Sinasabi ng puso mo na siya na nga. Hallelujah. Yan po yung mga sinasabi ng puso natin. Mapandaya po ang puso natin, mga kapatid. Amen? Kala natin siya na nga, pero hindi pa pala. Amen? Number 3 na boses is the voice of other people. Yung mga nasa paligid natin. It may be your friends, your wife, your husband, the people around us. Naririnig din natin yung mga boses na yan. And pag narinig na natin itong mga boses na to na huwag ka nang pumunta dyan sa church na yan, o huwag ka nang umattend sa simbahan, o huwag ka nang makinig na salita ng Diyos kasi meron tayong gagawing party. Meron tayong lakad ngayon. Halika na, pumunta ka na, sumama ka na sa amin. Yan yung mga boses na nagyayaya at naglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Kapag naririnig na natin yan, i-disregard na natin yung mga boses na yan. Minsan, meron tayong naririnig sa paligid na you deserve to be happy. Yan. People may say that you deserve to be happy kasi kailangan mo talaga yan, na kailangan mo maging masaya, kailangan talaga enjoy mo yung buhay mo. Yes, of course, we may enjoy our lives. Yung iba naman sinasabi, you deserve it. Church, not everything, ito po yung gusto kong ibigay na warning sa bawat isa. Okay? Not everything that makes us happy is God's will. Amen? Pwedeng sinasabi ng mga kaibigan mo, they may agree with you na kailangan mo magpakasaya, kailangan mo yan para sumaya ka. Amen? Pero remember this, hindi lahat po na nagpapasaya sa atin ay kalooban ng Diyos. Di ba? Many people are happy when they bully their neighbor. Masaya sila kapag nabubuli nila yung kanilang mga kaibigan o yung kanilang mga kapitbahay. Meron naman, masaya kapag nandun sila sa kanilang mga bisyo, o kaya many are happy when they are having affair, with other women or men. Masaya sila kapag kasama nila yung mga tao na ito na hindi naman talaga nila asawa. Masaya sila kapag nandun sila sa isang maling relationship. Amen? Pwedeng sumaya ka, pero siguraduhin mo na ito'y kalooban ng Diyos. Hindi lahat na nagpapasaya sa tao, kapatid, ay kalooban ng Panginoon. Marami tayong nakikita, mga maling relasyon, masaya sila, pero hindi kalooban ng Diyos. Hindi ko mo sinabi ng tao o hindi ko mo nag-agree sila sa iyo is tama ang ginagawa mo. Kapatid, praise God, ang boses ng tao po pwedeng ilagay ka sa isang alanganing kalagayan. Amen? Kaya maging maingat tayo. Let us see and let us look for the Word of God. Hallelujah. Kung ang ginagawa ba natin is in line with the Word of God. Amen? Kasi yung panghuli na boses, mga kapatid, ay ang boses na dapat na lagi nating naririnig. At ito yung boses ng salita ng Diyos. Yung boses ng Diyos. Amen? Kaya napaka-importante, mga kapatid, ng palagiang pag-meditate ng salita ng Diyos. Meditate on the Word of God daily. Amen? So that the Word of God will penetrate into our hearts. Kapag nasa atin ang salita ng Diyos, sabi nga ng Bible, Thy Word is the lamp unto my feet and the light into my path. So, tuturuan niya tayo at idadirect niya tayo sa tamang landasin. Hindi tayo maliligaw ng landas kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen?
Paano mo madidistinguish na salita na ng Diyos yung narinig mo? Siyempre, praise God. Pag sinabi na ng salita, o pag narinig mo na you are forgiven. Amen? You are beloved. You are highly favored. You are blessed. Yan po yung mga salita ng Diyos. You are delivered and free. Amen? You are healed. You will be healed. Praise God. Ito po yung mga salita ng Diyos na maririnig natin, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga words of encouragement. Hallelujah. Kailangan natin to, lalo na sa panahon ng pandemic. Sa panahon ng crisis, mas kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya, I'm so blessed with all of these people who are engaged with us sa mga life group, praise God. And natutuwa kami na ang mga life group na hinawakan natin ngayon ay very receptive sa salita ng Panginoon. At nagte-text sila sa amin, nagme-message na, thank you, Pastor, for the words of encouragement. So they are very receptive. Amen? Na kapag narinig na nila yung salita ng Diyos, they are very excited na i-apply ito sa kanilang mga buhay. Amen? At ito yung kailangan natin, mga kapatid. Amen? So number 4 na blessings of an active faith is, an active faith urge us to testify about Jesus. Okay? Kapag meron tayong active faith, mga kapatid, na katulad ng kay John, praise God, ay ito yung nagbibigay sa atin ng motivation to share Jesus Christ sa lahat ng mga tao na sa paligid natin. Makita natin sa John chapter 1 verse 34, sabi dito, and I have seen and testified that this is the Son of God. So yung active faith ni John ay nagbigay sa kanya ng inspiration, praise God, para si Jesus ay maiproclaim niya. Amen? At magawa niya yung kalooban ng Diyos na maipakilala niya si Jesus sa mga tao. And during that time, praise God, nagtagumpay siya na maipakilala si Jesus sa mga tao. And that is what God wants us to do also. Amen? If we have an active faith, praise God, ito po yung nagpupush sa atin, nagmo-motivate sa atin, nag-i-inspire sa atin, praise God, to share the love of God to the people of the world. Amen? At ito po yung mission kung bakit tayo nag-exist. Amen? As a church and as an individual, praise God, ito po yung mission ng bawat isa sa atin. So those are the 4 blessings of having an active faith. Amen? Una, praise the Lord, active faith reveals who Jesus Christ is. If we have an active faith, pangalawa, it reveals the works of the Holy Spirit. Amen? Number 3, an active faith opens our ears to listen. Amen? And number 4, an active faith urges us to testify about Jesus. Now, meron pong question dito. Is there any possibilities that an active faith becomes inactive? Pwede bang ang active faith na to na nasa sa atin ngayon ay maging inactive? Well, let's take a look when the time, praise God, that John was put into prison. Okay? So, John the Baptist was put into prison. And while he was in the prison, he sent disciples to Jesus to clarify something. And it can be found in Matthew chapter 11 verse 2 to 3. Sabi dito, now when John heard in prison about the deeds of the Christ, okay, he sent word to his disciples and said to him, are you the one who is to come, or shall we look for another? Nung una, sa John chapter 1, makikita natin that God revealed who Jesus Christ is to John the Baptist. But dumating sa point ng kanyang buhay na siya inaresto. Amen? And then he was put into prison. Ni-lockdown siya doon. Amen? At wala siya nakikita kundi yung four corner of this of the prison cell. Amen? You know, ito po yung problema sa atin ngayon. Amen? Na nung una, masaya tayo na ini-enjoy natin ang buhay sa labas. Pero 3 months na, magti-3 months na naka-lockdown tayo. Wala tayong mapuntahan kundi yung 4 na sulok ng atin pong kwarto. Amen? Naka-lockdown tayo parang si John. And I believe sometimes, praise God, ito yung nagiging reason kung bakit yung active faith natin before ay nagiging inactive. Amen? Nawawala yung view natin. Okay? Our view of God, praise God, has been changed. Nawawala. O nababago yung ating pong yung ating
paningin sa Panginoon because, syempre, affected tayo ng crisis. At ito po yung nangyayari sa marami. And I believe that this is also happening to many Christians, not only here in Dubai, but also in other parts of the world. Amen? So because we were locked down for many months, some of those who have active faith before has become inactive today. Amen. At yon, today, there's a lot of prison cell, okay, na po pwedeng naka-confine tayo. We may be confined with many different prison cells in our lives that weaken our faith and also change the views, our views about God. Right? Yung iba, hanggang ngayon, praise God, ay nakakulong sa prison cell of their past failures. Amen? Isa ito sa mga prison cells. Naka-lockdown pa rin sila doon sa mga past failures and past hurts nila. Maybe yung iba ay they are in the prison cells of past victories and accomplishments. Hanggang ngayon, yung mga accomplishment nila 10 years ago, hanggang yun pa rin yung kanilang paulit-ulit na mini-meditate. Hindi na sila nakalabas doon. Amen. And some of us, maybe in the prison cells of pride, self-centeredness, worldliness, selfishness, lust, and everything that pertains to himself. Yung lahat ng mga bagay na dati ay ini-enjoy niya, ngayon wala na. Hindi niya na ma-enjoy. Pero nasa isip niya at patuloy na ninanamnam. Amen? Brothers and sisters, let us move forward. Amen? Hindi tayo dapat ma-lockdown doon sa mga bagay na yon. Yung iba naman sa atin, we may be in the prison cell of the present crisis that we are experiencing. Amen? Okay? Yung iba sa atin ay nakakulong doon sa kanilang pagkawala ng trabaho. Amen? They are na-discouraged sila, na-depressed sila. Praise God. At nanghina ang kanilang pananampalataya because they lost their job. They lost their loved ones. Amen? They lost their careers. Amen? They were infected with coronavirus. So nakakulong sila doon sa cell na yon na para bang wala ng pag-asa. Amen? Kaya yung faith nila na dating aktibo ay naging inactive. All of these crises, all of these trials and tests of faith, praise God, I believe may weaken our faith and may change, praise the Lord, the view, our view of God. Katulad ni John. Nang sabi ni John dito, makikita natin, nagtanong si John are you the one who is to come or shall we look for another? Dati, napakaganda ng kanyang pag-introduce kay Jesus. In-introduce ng God the Father si Jesus kay John, pero later on, nagkaroon na ng question mark sa isipan niya. Talaga bang ikaw ang Messiah? O maghihintay pa kami ng iba? Amen? Sometimes ganun yung nangyayari sa atin. Kapag ang active faith natin ay napalitan ng inactive faith, yung pagkakilala natin kay Jesus ay mawawala. Amen? Mapapalitan ng doubts. Mapapalitan ng pag-aalinlangan. Amen? At ito ang hindi dapat mangyari sa atin. Amen? I believe marami sa ating kapanahunan ang dumadaan at dumaranas ng ganitong klase ng dilema. Amen? Naapektuhan ang kanilang pagtingin sa Diyos, ang kanilang view of God because sa maraming mga bagay na kanilang nararanasan ngayon. Sa hirap ng kanilang pinagdadaanan ngayon. So, today, you may be in the lowest valley of your faith and you want to recover. Ang tanong, meron bang paraan at meron bang panahon o pagkakataon para makarecover tayo? Amen. And that is a very good question. Amen. John the Baptist, praise God, ay meron siyang naging kaparaanan kung paano siya nakabalik. Paano ni-restore ng Diyos ang kanyang pananampalataya. At paano yung kanyang identity, praise God, being the forerunner of Christ, praise God, ay na-restore sa kanya. At yun ang dapat nating gawin din. Amen? Matthew chapter 11 verse 2, sabi rito, So he sent his disciples to ask Jesus. Eto na, verse 3. Are you the Messiah?
we have been expecting, or should we keep looking for someone else? So anong ginawa ni John para makabalik siya doon sa pagiging aktibo sa pananampalataya? Praise God. Ang ginawa niya, he reconnect again with God. Amen? Hindi niya pinabayaan na manatili siya doon sa kalagayan na yung faith niya ay inactive. Kundi, he reconnect again with God. Nagpadala siya ng mga disipulo niya para itanong kay Jesus. Amen? Nagkaroon na siya ng confusion, na-confused na siya because of the crisis that he was going through, because he was locked down in prison. Pero sa panahong ito, praise God, he reconnect again with God. And so, if you are going to read the latter part ng Matthew chapter 11, makikita natin doon, muli ay na-restore yung pagiging, yung identity ni John the Baptist. Muli ay ni-restore ni Jesus kung ano yung ministry ni John, at maganda yung naging restoration para kay John. Amen? So I believe the same thing sa buhay natin, mga kapatid. If we feel that we are no longer actively in our faith, we are no longer active in our faith, nararamdaman natin na unti-unting bumababa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Praise God. The things that we should do is just like what John did. Amen? He reconnected with God again. Amen? At ganun po yung dapat natin gawin ngayon. Kung nararamdaman mo, kapatid, na halos mag-give up ka na, parang wala ng pag-asa, parang hindi ka na makabangon. Praise the Lord. You are on the lowest valley of your faith. Glory to God. Today is the day that you should reconnect again with God. Hindi naman mahirap kumonekta muli sa Panginoon. Amen? Hallelujah. If you call upon the name of the Lord, you will be saved. Napakasimple ng mga principles in the Bible. Yung mga steps na ginagawa na ibinigay ng Panginoon sa atin is very simple. Just call on the name of the Lord. Jesus Christ said, "Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest." Amen. Kung nahihirapan ka na sa buhay na ito, nahihirapan ka na sa sitwasyon mo, praise God, and because of this crisis ay unti-unti mo nararamdaman na ang pananampalataya mo ay unti-unting nagda-die down. Sabi ni Jesus, "Come to me." Amen. Kung nahihirapan ka na at napapagod, come to me. Amen. Isang step lang po ang dapat nating gawin. And that is, come to Jesus. Come to Him. Amen. Sa oras na ito, hinihintay ka ng Panginoon. Hallelujah. Ikaw na merong sakit at karamdaman, ikaw na nanghihina, ikaw na nanlalamig, ikaw na nadi-discourage, I'm calling you today. Sabi ni Jesus. Jesus Christ is calling you. Amen. Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest." Hindi lamang rest para sa ating physical na pangatawan, kundi rest for your soul. Amen. Brothers and sisters, today, God is talking to you. Amen. He wants your faith to be ignited again. Amen. Kailangan mo to, kapatid. Kailangan mong lumakas para makasurvive ka. Kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya para makapagpatuloy ka sa iyong paglakad patungo doon sa pangako ng Panginoon sa iyo. Amen. Remember, it is impossible to please God without faith. It's only by faith, brothers and sisters, that we can be able to receive restoration. It's only by faith that we can be able to receive our healing. Amen. God can restore everything that was stolen from you by the devil. Kung gagawin mo lamang yung ginawa ni John. And that is, you have to reconnect again with God. Amen. Amen. So sa oras na ito, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Gusto ka ng Diyos na alalayan, gusto ka ng Panginoon na samahan sa iyong pag-iisa, gusto ka niyang palakasin. All you have to do is just admit that you have sinned before Him. Amen. Admit lang natin ang ating pong pagkakasala. Aminin natin na, Lord, nanghihina na po ako. Aminin natin na, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Ganun lang po kasimple ang ang paglapit sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, lalapit tayo sa Diyos. Amen. Magkasama tayong lalapit sa Panginoon. Praise be to God. If you feel that you are losing your faith with God,
and it seems that you are far away from Him because you are sinning, if you feel that you are discouraged, if you feel that you are in need of someone who will lift you up today, hallelujah, if you feel that you are a sinner, if you have sinned against God, this is the time for you to come to Him. Amen. He will not reject you. Brothers and sisters, believe me, open hands, tatanggapin ka ng Panginoon sa oras na ito. If you will just come to Him with humility. Amen. Remember, God is a loving God. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. God loves you so much. And if you feel that you are far away from God, God is waiting for your return. Amen. Balik ka lang, kapatid. Lumapit ka sa Kanya. Tatanggapin ka niya. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much, Father God, for your goodness and your mercies, Lord God. Lord, we acknowledge, Lord, that your words are true. Totoo, Panginoon, na minsan isang araw sa buhay namin, Panginoon, aktibo ang aming pananampalataya, but sometimes, Lord God, because of the trials, because of the many sufferings that we are going through, Lord God, ang faith namin ay nagiging inactive, Lord God. Hallelujah. At napapalitan ito ng doubts and fear, Lord God. Father, patawarin mo kaming lahat, Panginoon. Lord God, nais naming bumalik sa iyo. Nais naming lumapit, Panginoon, sa iyong muli at maramdaman ang iyong pagyakap at pagmamahal, Panginoon. Father, in Jesus' name, do not reject your people, O God. Hallelujah. We know that you are here with us, waiting for our return, Panginoon. Hallelujah. Lord, we want to come back to your arms, to your loving arms, Panginoon. Brothers and sisters, today, God is waiting for you. If you want to experience once again the love of God, if you want to experience, hallelujah, the warm embrace of God, hallelujah, say this simple prayer with me. Remember that we are all sinners. We sin against God, and God wants us, hallelujah, to acknowledge Him as our Lord and Savior. If you want to rededicate your life to Him and be reconnected again to God, say this simple prayer with me. Sabihin mo, kapatid, Lord Jesus, thank you for your words today. I know that I have sinned against you. Please forgive me from whatever sins that I have done against your will. Father God, in the name of Jesus, I acknowledge, Lord, that I have sinned. Cleanse me, O God, by the blood of Jesus. Cleanse me, Lord, from all my sins, and forgive me. In the name of Jesus, I acknowledge Jesus Christ as my Savior, my Lord and my God, my Redeemer. I open up my heart to you, Lord Jesus. Lord, I receive you. I want you to be my God, to be my Lord. Sit upon the throne of my life and be my Lord and Savior. From this day onwards, help me, Lord God, to walk according to your will. In Jesus' mighty name, Lord, bless my life. Bless me indeed. Thank you so much, Father God, for all the blessings that you are pouring out upon me in the name of Jesus. Hallelujah. I will be the one to pray. Heavenly Father, you know each and every one of us, Lord God, and you called us by name. Walang sino man sa amin, Panginoon, ang pwedeng magtago sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sapagkat sa panalangin aming ginawa, Lord God, naniniwala kami tinanggap mo muli, Panginoon, sa iyong piling. Lord God, may you restore, Lord God, the relationship that we have from you to you, Lord God, in Jesus' name. Lord God, ang paglayo na amin pong ginawa dahil sa aming mga kasalanan, Father God, Lord, alam namin ito'y pinatawad mo na. Thank you so much, Lord God, for the rest of soul,
rest of our soul, Father God, that you are giving us, Lord God, today. Even physical rest, Panginoon. Lord, sa mga kapatid naming nangangailangan ng paghipo mo, Panginoon, Lord, I pray that you may cleanse their bodies, Lord God, from any kinds of sicknesses and diseases. Lord, the virus, Panginoon, na nagpapahirap sa kanilang katawan, Lord God, maging, Lord God, ang virus na ito, Lord God, na nagiging dahilan kung bakit nahirapan silang huminga, Panginoon. Father, tunawin mo ang lahat ng mga viruses na ito, Father God. Puksain mo, Lord God, ang virus na ito sa katawan ng iyong mga anak, Father God. At hayaan mo, Lord God, ng iyong kapangyarihan ang siyang patuloy na magpagaling sa bawat isa. Lord, restore, hallelujah, their bodies, Lord God. Restore them, Father God, in Jesus' name, and let them be whole right now in the name of Jesus. Lord, I speak healing upon those who are infected, Lord God, with coronavirus. I speak miracles, Father God, upon them, Lord God. Lord, hayaan mong ma-restore, Panginoon, ang kanilang mga lungs, Lord God, at ang kanilang mga katawan, Panginoon, ay muli manauli ang kanilang lakas, Father, in Jesus' mighty name. Salamat ng marami, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Lord God, na ang panalangin ito'y sinasagot mo. Even, Lord, sa mga kapatid at mga kaibigan namin, Panginoon, na malayo sa amin, Lord God, saan man sila naroon, Father God, Lord, sa Pilipinas, sa ibang mga bansa, Father God, Lord, touch them, Father God, individually. Let them receive your healing, Father God, in Jesus' mighty name. Lord, ang lahat ng mga nawala, Panginoon, sa iyong mga anak, ang trabaho, Panginoon, ang resources, Father God, even ang businesses, Father God, na nag-close, Father God, ibabalik mo, Panginoon, ang lahat ng pagpapalang ito na nawala sa kanila, Father God. Lord, you will restore everything, Father God, in your perfect time. Naniniwala kami, Panginoon, na ibabalik mo ito ng doble at triple sa buhay ng iyong mga anak, Father. Marami pong salamat, and we thank you, Father God, even right now. We pray, Father God, na Lord, ang solusyon sa problemang ito, Panginoon, ng pandemic, Father God, Lord, naniniwala kami, Lord, malapit nang dumating, Panginoon. Hallelujah, ang vaccine, Panginoon, at naniniwala kami that in your perfect time, you will make all things beautiful, Panginoon. Kaya Lord God, in the name of Jesus, we pray na pakaingatan mo lahat ng mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan namin, Panginoon, na lumalaban, Panginoon, sa virus na ito, Lord God, in Jesus' name. Mga frontliners, Father God, hallelujah, ang mga nasa gobyerno, Panginoon, Father God, bless them, Lord God, with your provisions, with your strength, and with your protection, Father God. Lord, ang mga nurses, mga doctors, Father God, hallelujah, lahat ng mga frontliners, Panginoon, even the janitors, Father God, lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, sa supermarkets, Panginoon, Father, in Jesus' name, lahat ng mga basurero, Panginoon, Father God, mga military men, Panginoon, hallelujah. Mga LGUs, Father God, Lord, bless them with your power, with your protection, Father, and hayaan mo, Panginoon, na ang iyong covering, the covering of the blood of Jesus will be upon each and every one of them, Panginoon. Lord, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na pumapasok sa trabaho araw-araw, Father God, Lord, may you protect them individually, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga kasama nila sa trabaho, Panginoon, mga kulig nila, Lord God, Lord, bless them, Lord God, with your protection. Panginoon, kung meron mang mga nabawasan ng salary, Father God, Lord God, ibabalik mo ito ng doble sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. At naniniwala kami, Father God, hallelujah, na ang mga company, Panginoon, na nagsara, muli mong bubuksan, Father God, hallelujah. At naniniwala kami, Panginoon, na ang blessing mo will overflow, Panginoon, hallelujah, upon each and every one of us, Father God. Thank you so much, Lord God, for your answer to this prayer. Lord, maraming salamat. Nawa, Panginoon, ang faith ng bawat isa'y muli maging aktibo, Panginoon, upang sa ganon makita namin, Lord God, ang mga magagandang bagay na ginagawa mo, Panginoon, at matunghayan namin, Lord God, ang iyong mga himala, Panginoon, na ipiperform in our very own eyes, Father. We thank you so much, Father God, for all the blessings that you are pouring out upon us, Father God. Lord, may you receive all the praises, all the glory and honor and thanksgiving in the matchless name of Jesus Christ. This we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Okay, let us lift up our hands towards the heaven and let us receive the benediction of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Father, we thank you for the restoration of our faith, Lord God. In Jesus' mighty name, Father God, may you continue, Lord God, to bless your people, Lord God, with all of the blessings of heaven, Father God. Hallelujah. May the love of the Father, the grace and mercies of Jesus Christ our Lord, and the power of the Holy Spirit will continue to abide in us both now and evermore. In Jesus' name, amen and amen and amen. God bless you all.
See you next Friday.